Let's begin this worship service sa pamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, we come into your throne of grace. In thy holy presence, Lord, we pray in the name of Jesus. We ask your blessings to bless us today. Lord, our God, we want to worship you. Even though we are in the situation of ECQ, Enhanced Community Quarantine, I pray for our brethren, brothers and sisters around the world, those who remember you to worship you in spirit and truth. I pray in their homes and their families, their loved ones, as they listen in different channels, Lord, proclaiming the pure gospel of our Lord Jesus Christ. May they be blessed, because I believe that the Holy Spirit has no limitations. Space and time and distance is nothing with Him. I pray for your abundant mercy and grace, that your people now will continue, Lord, to experience and receive abundant blessings from you. I pray for the mothers all over the world, because today we celebrate and commemorate Mother's Day. May you continue, Lord, to bless our mothers. Hallelujah. May you continue, Lord, to remind the whole world and our generation that mothers play a very important role in the family. Hallelujah. I pray for your blessings be upon them. Hallelujah. Continue, Lord, to bless our families. We entrust into your hands, Lord, our studies and our hearings in the preachings of the gospel. May we once again, Lord, be nourished and be blessed through the disposition of your word, the pure word that comes from the gospel of our Lord Jesus Christ. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, at ngayon po ay May 10, right? Yeah, May 10, 2020. And today I'll be speaking more about the importance of Holy Communion. We will study the biblical teachings and observance of Holy Communion. Nung nagsisimula pa lamang akong maglingkod sa Panginoon bilang Kristiyano, I've heard in some teachings na marami po ang nagaganap na sa tingin ko parang kailangan nating bigyan ng tamang pananaw, pangunawa, sa tamang kaalaman mula sa salita ng Diyos. Narinig ninyo marahil ang ilang katuruan kapag ka nag-Holy Communion, na ang iba, they deprive themselves from observing or participating in the Holy Communion. It is because narinig nila na kapag ka mayroon kang nagawang kasalanan, you are participating it in an unworthy manner. Mayroon kang konting problema sa sarili mo, ay ayaw nilang patanggapin ng banal na komunyon. Pero itong biyaya at pagpapala ng Holy Communion na dapat nating maunawaan, it is very important. Blessings in doing so, yung depriving yourselves in observing this Holy Communion, you turn the blessings of God into a curse. Ang bigat, ano? Ang bigat. Turning the supposed to be blessings of God to His body, to His people, and yet by hearing the teachings of do not participate
in the Holy Communion in an if you in an unworthy manner, yan kasi ang nababasa eh. So, a lot of people of God shunning themselves, depriving themselves in observing this Holy Communion. Sa tingin ko, yun ang lilinawin natin. Kasi yun ang nababasa natin. Balikan natin ang mabuti. Samantala, sa bagay, sa ngayon, nasa ICQ tayo, maaaring hindi natin gagawa yung Holy Communion. Pero pwede namang gawin to. Live streaming. Meron kayong holy, dyan, yung tinatawag natin pure na katas ng ubas. Tapos sa bread, di ba? Ay napakaganda na i-observe ito sabay-sabay pa rin. Because this is very important. Remember that God is everywhere and distance is not a matter to Him. Ang mahalaga po, we are one in the Spirit and we can worship God in spirit and truth simultaneously. Kaya napakalaking bagay po nitong pamamaraan na ngayon in modern technology. Ganun nga po, napakaganda ng mga ginagawa ng Panginoon ngayon sa ating buhay. Subukan nating basahin, balikan po natin ang tunay na katuruan nito. Sa 1 Corinthians chapter 11, beginning 17. Subukan po nating tingnan, ha? Here, dito po sa dalawang po ang pinipprepare po natin dito, I thank God for the tulong ng ating mga anak sa gawain ito. Sa New King James Version, makikita po natin the conduct at the Lord's Supper. The Lord's Supper. Tapos, sunod, itaas natin ng konti. From 23 hanggang 26, institution of the Lord's Supper. Ang ganda na ginawa ng New King James, ha? Pagkatapos pumasok dito yung examine. Pakitaas nga ng konti. Examine. So, ito ho yung nabibigyan na ma-magnify na katuruan. Pag nagbibigay ng turo tungkol sa Holy Communion. May warning, parang ito yung naririnig at natatanim sa isipan ng mga mananampalataya. The verse 27, therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner, let's magnify the word dyan po sa salitang in an unworthy manner, will be guilty of the body and blood of the Lord. Surely enough, hindi natin pwedeng bawasan o pababain, toning down the really substance of God's Word, but we have to seek to understand it fully. Ano ba talaga ang turo nito? Hindi dapat bawasan, hindi ba dapat dagdagan, hindi pwedeng pababain o palagnawin ang tunay na katuruan ng Bible. That is the principle that we will seek to understand now. Not demeaning, not turning it down, but I invite everybody to study carefully the pure teachings of the Word of God regarding this subject matter. Napakahalaga po. At kung ito-turn po natin doon sa isang translation, maganda na dalawang titingnan natin. Subukan natin tingnan doon sa NIV. Sa itaas, makikita natin yung heading niya. Ayan, dito. So, beginning 17 up to ang pag-aaralan natin hanggang 34. Kaya napakaganda, no? Ang sabi naman ng NIV, New International Version, correcting an abuse of the Lord's Supper. Doon pa lang may hint na yun eh. Doon pa lang may hint na. What are these things that you should correct in observing the Lord's Supper? Ang malimit nating naririnig na examine yourselves, na para bagang kapag may kasalanan ka, yun kaagad ang inclination of the teachings. Isa-isahin po natin. Let's narrow down.
the teachings. Balik tayo sa New King James. New King James. Number 1, kung titingnan nyo, from 17 to 22, naroroon yung conduct at the Lord's Supper. Diba? So, try to look at very carefully as the whole picture. Sabi niya, now in giving this instruction, I do not praise you. That is the background. There's something a problem. Since you come together, not for the better, but for the worse. Wow, grabe ang rebuke dito ni Paul. For first of all, what is the problem? When you come together as a church, congregation, tao yan I hear that there are divisions among you. May problema doon sa church at Corinth. And in part, I believe it, sabi ni Paul. For there must also be factions among you, that those who are approved may be recognized among you. Mukhang hindi natin masyadong makuha yung sinasabing those who are approved, Mukhang mga tao medyo prominente, kilala. Nakakalamang ng konti, Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. May failure pala doon na dapat mai-correct. Diba? Hindi para Lord's Supper ang ginagawa nyo. For in eating, each one takes his own supper ahead of others. Ayun, binanggit niyang isa. And one is hungry and another is drunk. What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? O yung mga medyo wala. Siguro, mga walang baon, baka nagpapatlak sila that during the time. Makikita natin. You can see, masisinag mo kung ano ang nangyayari based on the writings ni Paul. And sabi niya, what shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you. Sabi niya. So what is the problem na dapat isolve dito? Is it because that you are sinning? In a sense, yung nagagawa nila, yung kanilang sistema, is a form of sin. But not in particular of individuals sin na ikaw hindi ka dapat kumuha or makipag-take part sa Lord's Supper. But what really is the teachings of correction dito na tinuturo? Napakaganda pong makita natin ito. Kasi immediately, i-generalize natin o ang katuruan, takbo ka agad doon sa verse 24 ba yun? Verse 20, let me check, na sinasabi doon, whoever eats the bread or drinks of the Lord unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood. Totoo po yun. Totoo po yun. Yung warning dito sa 27. But ang dinadigest po natin mabuti rito, pure understanding kung ano ba talaga ang context, the thoughts of the teaching. Ang sinasabi dito is that how do you drink it in an unworthy manner? Ano yung itinutuwid ni Paul? Yun. So sa madaling salita po, he is not pinpointing that you have sinned yesterday. Hindi ko sinasabi na ito tolerate ang kasalanan ng isang tao. I'm just trying to digest na sinasabi nga po ni Paul kay Timothy, rightly dividing the word of truth. Ang mahirap kasi, we are jumping into conclusion o kaya nagkakaroon na ng tinatawag na interpretation. At doon na pumapasok yung, it depends on your own conviction. Samot-sari na pong paraanan yun. Mali-mali po yun. Kasi, it should be the conviction of the Holy Scriptures na dapat nating sundan. It is not depending on my own conviction, your own conviction, or others' conviction. Otherwise, ang Bible, different ang magiging niyan. But we must come up together
in one conviction. And that conviction must be the conviction of the Holy Scripture. Doon tayo dapat nag-iisa. Not because of your own interpretation or understanding, not my own understanding, but we will seek together to be in one accord, understanding the real context, no? Yung tunay na katas ng katuruan. Siguro, alam nyo naman ang mga nagaganap o ang inyong mga karanasan. How many times during the observance of the Lord's Supper that the leader or the preacher always reminding the congregation na yun hong may mga hindi karapat-dapat, you drink it in an unworthy manner. I give you a warning. Kaya mabuti pa na huwag kayo mag-take part. Immediately yung tao, kaagad-agad sasabihin niya, ay, mukhang nag-fail ako kahapon o kagabi, nagalit ako sa aking mga anak, kaya hindi na ako pwedeng mag-take ng Holy Communion. It is because, ang inculcate sa ganoong warning, it is because of your own personal sin. I do not advocate dito na ang isang tao magpatuloy na may kasalanan sa buhay niya. We are digesting what does it really mean here. It's good na mamuhay na talaga in a pure and open conscience with God always. Kasi masaya ka doon. Hindi ka magiging malungkot. But now, balikan po natin ito. So may problema, at bago niya po ipinasok yung institution of the Lord's Supper, ayan na. Sa institution tayo. Background yung nandun, na sinasabi doon, pagkatapos, ito yung pinaka-main clause of the teaching of the Lord's Supper. From verse 23 to 26. Ito yung pinaka-main clause niya. Sa madaling salita, ito yung tamang institution of the Lord's Supper. Sabi niya, for I received from the Lord. Pinasok niya na po yun. Pagkatapos na binanggit niya yung background there, na dapat ma-settle, ipinasok niya na yung tamang pag-observe. From the Lord that which I also delivered to you. So tinanggap niya talaga direktamente sa ating Panginoong Jesucristo yan. Alam naman natin kung paano pinili si Paul, Apostle Paul, na dati nagpe-persecute yan ng mga churches nang nagsisimula pa lamang ang Kristyanismo. At paano niya nasalubong Panginoon, alam ng lahat yan in the way to Damascus. Diba? And then, tinanggap niya raw to mismo sa Panginoon. That the Lord Jesus, on the same night in which He was betrayed, took bread. You see that? And when He had given thanks, He broke it and said, take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, He also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as, pakimarka po ng mabuti sa inyong isipan yung salitang often, as you drink. As often as you drink it, in remembrance of me. Hindi ko na to na bigyan ng panahon para balikan sa original. But, malimit po na ginagamit ang salitang ito sa original, yung salita sa English, the often. Sabi ng mga ng British, often. Diba? Yan ang pronouncement nila sa often. Pagka ikaw ay American accent, often. Sa tingin ko, ewan ko lang kung tama ako doon, pero it seems doon lang nagbabari ng konti ang pronouncement. Sa British, often. Sa American English, often. Pero pag tinranslate natin sa Tagalog at inunawa natin yan, mukhang sa tuwing, yan ang nakalagay na ano. Pero pag inusisa po natin mabuti yung how do you define the word often? Sa tuwing ba talaga? Or sa madalas? Kaya itatanong, gagamitin mo ang word na often. How often do you read the Bible? How often? Once a week? That is seldom a week. Once a week. Pero pag sinabi mong, I often read my Bible,
Probably that is every day. Or 5 days a week. Often kasi, often eh. Now, I would like to ask you a good question, mind opener. How often you celebrate Holy Communion? Di ba? Wala akong masabi doon sa ang iba nag-institute ng Holy Communion ng once a year. Hindi sila apektado ng ECQ. Once a year lang sila nagsiselebrate ng Holy Communion. Pero alam niyo ba ang practice ng mga dati nating mga ninuno natin, our forefathers, Christian forefathers? Balikan mo lang yung Book of Acts eh. May prayer meeting sila, they took Holy Communion. Mayroon silang pagsasama-sama, and every Sunday, I can guarantee you, 100%, those four Christian forefathers in the Book of Acts, they are celebrating and practicing Holy Communion every Sunday that they worship God. More than that, believe me, mag-gather pa sila, tuwing mag-gather sila, they are taking the bread. Basahin nyo lang po yan, yung mga first chapter hanggang chapter 4 ng Book of Acts. Makikita nyo po ang manner, the manner our four Christian forefathers are, how do they partake the Holy Communion. Kaya, ang tanong dito, kung kayo ba ay partake ng Holy Communion once a year, tagal naman nun. Grabe, di ba? Ang daily ng Panginoon, do this in remembrance of me. Kaya nga, in-institute ng Panginoon ito, parang kung baga kukunin natin sa literal, no? Doon sa mga pinili na once a year ang inyong kung doon kayo sabi nyo magtibay, okay lang, magtibay kayo. Pero inuusisa ko kung ano ang talagang nakalagay sa salita ng Diyos. The word often. Di ba? And kaya in-institute ng Panginoon itong Holy Communion, alam nyo po, ito ang dahilan kung bakit mayroon nang at that point in time pa lamang, napakasidhi at napakaaga pa, mayroon nang nagpo-fall into sinning in the observance of the Holy Communion. During the time of Paul, mga magulang, mga kapatid, at hindi pa ho umaabot ng 100 AD yan, because Paul has started his mission ministry ng maaga. Opo. And I guarantee nyo, hindi pa po nakakaabot ng 100 AD. Anno Domini, in the year of our Lord. How much more ngayon? 19th century, 20th century, 21st century, oh my, mukhang nagdidegrade na ng husto ang tamang pagkaunawa sa tinatawag na Holy Communion observance. Doon pa lang manapansin na ni Paul ito yung gusto kong linawin natin. Kaya nasa sa inyo, after this study, kung magpapatuloy kayo, ang iba once a month, ang iba once a week. Kami, sa Acts 29 Missions Philippines, we celebrate Holy Communion every Sunday. Every Sunday. Napakahalaga po na makita po natin. At in fact, meron nga po ako dito. Okay. This is pure grapes. Okay? This is pure grapes. At ito ay nabibili sa mga yung Welts, no? At as much as possible, kung kakayanin din lang naman ng church, magkaroon ng talagang pure grapes juice. Tapos, dahil lang nga po, wala po tayong panahon para mag-bake ng tinapay, ito ay kuha natin po sa pure grapes, 100% pure grapes. Ang nabili ko pala nung nakaraan ay hindi yung Welts, no? Pero pure grapes. Yan. Mura lang naman ito Alam mo, ambag-ambag lang tayo magkakapatid, napakamura lang po nito. Pero napakahalaga po na pure grapes. I suggest na pure grapes. Kung wala talaga, ang iba nga, ginagamit nila daw pag sa bundok, tubig. Depends, no? Basta ang mahalaga na celebrate nila. Pero kung meron din ng paraan na makakakuha kayo ng pure grapes, why, di ba? Do the alternative. Tapos, dahil wala po tayong panahon para kumuha ng mag-bake ng unleavened bread,
Ito na po yung ginagamit natin. Ang tawag nila doon noon ay ostya daw sa Tagalog. Pero ito po ay may nabibili sa Christian bookstore. Kaya ganito to, yeah, when you break this, yan, when you break this, ayan, wala itong gawa din to sa arena at wala po itong yung pampaalsa. Kaya breaking the bread, napakahalaga po na maunawaan natin. So dito, kung titingnan po natin mga magulang at mga kapatid, pansinin po natin ang katuruan. This is the main clause of the teaching. The institution. That's the institution of the Lord's Supper. 23 to 26. Yan. Pansinin niyo po mabuti, ha. Kapag tiningnan po natin, they break it and broke it and said, take it, this is my body. Sa background there niya, ang ginagawa nila nung panahon, ang background noon sa taas, ay it seems na meron silang salo-salo. Pagkatapos nagbe-break sila ng bread. At dito po, nakapaloob sa 23 ang tunay na kahulugan. At dito po nakapaloob. Mamaya babalikan po natin yan. Subukan natin tingnan, itaas natin dito sa examine yourself. Yan. Yan. Tingnan natin mabuti, ano ba yung dapat ditong paraan o itinutuwid. Therefore, ito yung warning. According to Paul, the Word of God said, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. Ituloy ko. Verse 28, but let a man examine himself. Yun ang malimit natin narinig. Tama po yun. But what are we going to examine? Yan ang gusto kong makita. Ayon po sa talagang tunay, a faithful understanding of God's Word. For he who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself. Sino nga naman ang isang mananampalataya na kapag nakita niyang unworthy ang tingin niya sa kanyang sarili, ay he will drink and eat the judgment to himself. Siyempre, nakakatakot po yun. Nobody wants it. Kaya parang siniself-incriminate mo yung sarili mo na sa halip na sa ikabubuti mo, blessing, ay you are drinking it as a curse. Mabigat po yun. Pero, himayin po nating mabuti. For this reason, many are weak. Ako po naniniwala po ako dyan. Every word that is written in it is very crucial to understand because this is holy. And sick among you, and many sleep. Itong salitang sleep dito ay nangamatay po yan eh. Kaya tinatawag lang na sleep kasi bubuhay uli yan eh. But when we are judged, we are chastened by the Lord. Tama ba yung kasunod na? Okay. For if we would lumagpas na eh. Ano? For this reason, many are weak and sick among you, and many asleep. For if we would judge ourselves, sabi niya, kung hinahatulan natin ang sarili, ibig sabihin, ang judge doon ay tinitingnan mo ang iyong sarili, sabi niya, o kaya ay you judge yourself, we would not be judged. Yan. Kaya, nagiging maingat ka sa sarili mo, hindi ka mahatulan. But when we are judged, we are chastened by the Lord. Ano po ang tinutukoy dito sa verse 32 na to? Nakakaranas po ng tinatawag ng sickness or weakness. Huwag naman sana dumating doon. Sabi niya, we are chastened by the Lord that we may not be condemned with the world. Maganda pa rin ang layunin ng Panginoon upang hindi tayo mahatulan na kagaya ng sanlibutan. Bakit? Ano ba ang ibig sabihin ng sanlibutan? They are lost. They are lost. Dito, kahit na under judgment siya, anak siya ng Diyos, para wag siya maisama doon. Na itutuwid. At ito yung gustong isettle ni Paul. Pagdating sa verse 33, therefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. Oh, you see? Eh, yun yung
Yun yung problema nila doon eh, na itinutuwid ni Paul eh. But if anyone is hungry, let him eat at home. Eh, pambihira. Hindi pa nga tapos yung siguro yung sharing of the Word of God. Yung iba, ando na, yung kanyang mga baon, inuuna na nila, sasabihin nila siguro. Parang ganun ang pinapakita na incline ni Paul. Siguro yung may masarap na baon, kasi potluck sila o nag-sharing together sila, kanya-kanya ng dukot, o baka nainip na yung iba, hamantalang yung kanilang preacher doon ay napapasarap sa pagdadigest ng mga sharing ng Word of God about the Lord Jesus Christ, the power of the Lord Jesus Christ, the sacrifice of the Lord Jesus Christ, kung ano pang mga karanasan nila. Sasabihin nila, tagal naman ng sharing nila na yan, kain na tayo. This is happening in this scenario. Ito yung sinasabi ni Paul. Kaya sabi niya, kung kayo nagugutom, kumain na kayo sa bahay nyo. Sabi niya gano'n. Lest you come together for judgment, and the rest I will set in order when I come. Sabi ni Paul. So, malayo po yung, in general term, nagalit ka sa iyong asawa kagabi, kinabukasan Sunday, ay hindi ka mag-ano. Hindi ko naman sinasabi na patuloy kang magalit. Kaya nga ipinapayo ng Bible na huwag lubugan ng araw ang inyong galit. Pero hindi ibig sabihin na nagalit ka sa pasaway mong anak, kinabukasan, sasabihin mo na, I'm not worthy because nagkasala ako yata, nagalit ako, na-emotion ako sa aking mga anak. Kaya hindi ka na magtitake. So instead of receiving God's blessing, yung blessing na yan ng communion, mamaya tatalakayin ko. You are depriving yourselves of withdrawing because of the false belief and false understanding because of false teaching regarding the observance of the Holy Communion. Imagine that. Nagkatampuhan lang kayo ng inyong sweetheart kagabi, kinabukasan linggo, hindi na tatanggap ng ng Holy Communion. It is because of the mentality na may galit ako kaya hindi ako pwedeng mag-Holy Communion. Ano ba talaga ang treatment ng isang tao sa kanyang kung nagkamali siya? Simple lang. As a child of God, you humble down and you ask for forgiveness and you settle it down na hindi naman hatred yun. Nag-emote lang pala. Di ba? Nag-emote lang, nawawala naman yun eh. Mga kapatid, tingnan natin kung gaano tayo maging masaya bilang mga anak ng Diyos. Hindi yung, may mga mentality kasi ng mga Christians, sorry to say na ang Heavenly Father nila, instead as a loving Father, na ipinakita na nga yung John 3:16, and the Lord Jesus Christ done everything for you to prove that God loves you, and yet, ang tingin nila sa Heavenly Father, parang isang judge na may maso palagi, no? Pagkatapos ay kapag nagkasala ka, bang! O kaya para mahaba ang mga kuko, na kapag nagkamali ang anak niya, kakalmutin niya. It's a wrong notion of knowing your Heavenly Father who loves you so much. Basahin niyo po doon sa sinasabi natin. Maraming ang the whole gospel na tinuturo ng ating Panginoon. Romans 5:12 lang eh. Nang tayo'y makasalanan pa. Di ba? Tandaan niyo po, isang bagay ito, yung salitang unworthy, Jesus Christ died for you. You are not worthy at that time. All of us are not worthy. He died for the unworthy people. He died for me, which I am unworthy. But I come to receive the Lord Jesus Christ and receive the love, that overflowing love of God, my Heavenly Father, through Jesus Christ the Son. But during that time, am I worthy? I am not. Dapat natin maunawaan na yung pagiging unworthy ng tao, doon namatay si Kristo eh. Tapos, kaya nga, yun po yung sinasabi ko mga magulang, mga kapatid. Let us preach the New Testament, the fulfillment of the Old, and preach the gospel as a herald, tagapangaral ng mabuting balita.
as a herald of good news. Tell the world is hurting. The world is in chaos. The world is in a gloomy, in a doom, downward spiral. Only the gospel of the Lord Jesus Christ will raise them up and look the light of hope. When you preach the gospel as a preacher like the scribes and Pharisees, you fall into the woes of the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 23. Woe unto you, teachers and Pharisees. Mahirap po yun. Mahirap po yun. Kaya nga tinawag na gospel eh. Kaya nga tinawag na gospel. People needs the Lord. Yung hindi nila kaya, kinaya ng Panginoon. Yung hindi ko kaya, kinaya ng Panginoon ko. Therefore, I can come to my Holy Father and cry to Him, Abba, Father. Through whom? By my own? No, never. By my submission through the Lord Jesus Christ. That I can express my deepest love to my Holy Father. Hallelujah. Through His Son, who died for me and clothed me with that righteousness that not come from me, but through Him. Mga kapatid, ganito po katindi ito, mga kapatid. Gusto po pag-aralan niyo pong mabuti. Consider natin yung katuruan doon sa new na NIV is. Sa NIV tayo. Mula taas. Okay, sa 17. Yan. Look at this, oh. Correcting an abuse of the Lord's Supper. You see that? And I invite you, brothers and sisters, and even my fellow preachers, with humble heart, try to re-examine how do we teach Holy Communion. I love you in the love of the Lord. I do not want that we will continue the wrong notion of the real the blessings that denied our people from the blessings. Alam niyo po ba na napakalaki ng blessing ng observance of the Holy Communion? Ang sabi niya dito, tingnan niyo mabuti sa bandang yung binanggit niya ng warning. Kapag tiningnan niyo yon in a positive side, you will rejoice as a child of God. But instead of fear, you will be uplifted and you will be blessed of understanding Him truly. Alam niyo po kung bakit? That's why some of you are weak and sick and weak and some falling asleep. What Paul is saying here, because of wrong observance of the Lord's Supper, hindi nila nakuha. Ito ang nagiging dahilan. Sa madaling salita, pag nakuha mo, ito, I challenge you to understand it. Hear me clearly. Okay? Try to understand it clearly and let it sink into your heart. Sa ganun palang paraan, on the contrary, because that is the negative side If your heart and mind and eyes is very positive, in the contrary of that warning, there is the blessing. Kung ito ang epekto sa wrong practice, because there is something abuse that not be corrected, kung nakuha mo yun in a 100% bullseye to the reality, the truth that the Bible is teaching, those who are sick will be healed. Those who are weak will be strengthened. And those people who died may not died yet. Sasabihin mo, pastor, lahat ng tao na mamatay. Yes, that's correct. But what I mean, dying in an untimely, premature death. Untimely, hindi napapanahon. When we observe it in a 100%, what is the real sin? Unworthy manner. Hindi niya sinabi na unworthy ka because you committed sin. In a sense, yung abuso nila dito, yung pagkakamali nila dito, is a form of sin. Nakuha niyo po? It's a form of sin. Hindi ko sinasabi na hindi kasalanan yan. It's a sin. Pero sabi ko, what kind of sinning?
They abuse it eh. Inabuso nila. And they do not observe it. Tanong, papaano mo i-observe ng mabuti? Iyon ang pinakamaganda. How can I celebrate Holy Communion in a 100% so that I will be healed and I will be strong and I will enjoy the life that Jesus Christ promised in John chapter 10 verse 10. I have come that you might have life abundantly. Sa tingin ko dito sa tinatawag nating perverted teachings of the Word of God, the pure gospel, kaya may warning si Paul sa Galatians if an angel or any of us preach a different gospel, sabi niya sa Galatians chapter 1 verse 8 and 9, he will be accursed. Grabe ang warning ni Paul. Why? Because they are not getting the real sap of the gospel Pinapalitan nila dinadagdagan. Kung hindi pinapalitan, dinadagdagan. Same in the teachings of the Lord's Supper. It's a different gospel kapag ka nagkamali ka. Inabuso na nga Kaya papaano nila inabuso? Ano ang nagkakamali dito? Yun yung binabanggit ko. On the other hand, kunin mo po yung tama 100%. There will be healing. There will be strengthening. There will be life. Alam nyo ba na trabaho lang ng kaawan yung sick? Ito tingnan nyo po ito Sin, sickness, and death. This is the trial, the what we call, Trion brothers of Satan. Ngayon nyo lang narinig yan. Okay, allegorically, I'm telling you, Trion brothers of Satan. Trabaho ng demonyo kasi to sa John chapter 10, verse 10, ang unang mga paraphrase doon, the thief cometh only but to steal. Nakawan ka ng kaligayahan, ng kagalakan, ng kayamanan, everything that the devil want to steal from you, being a very successful Christian, a child of God, and very, very happy, very healthy, na nakawin ng demonyo yan kapag ka nagpadala ka sa mali niyang mga lies of the devil. That is the work of the demon Then, steal and kill. Trabaho niya yun. Ang pagpatay and to destroy. Destruction ang trabaho ng demonyo. These are the Trion brothers of Satan. Kung may brother si Satan, sinong nanay niya? Sinong nanay? Kasi may mga anak. Ang nanay nila doon, yung pagsuway. Kaya nasuway dahil wala mas nakinig sa demonyo sa maling turo And that is demonic. And mind you, a wrong teaching is a form not only of cult teaching, is a demonic perversion of the truth. Kaaway kasi ng katotohanan ang lie, ang wrong, ang mali. Kaaway niya yan Doon nagpo-fall talaga yun. So when you continue on teaching the wrong notion of the gospel, you are teaching and you allow yourself to be the agent of the other side, darkness. Ikaw pa ang nagpapalagana para ma-divert sa tamang kaparaanan ng paglilingkod sa Diyos yung taong dapat sana ay naituro ang tamang daan. Mga magulang at mga kapatid, I want you to continue to understand at katasin nating mabuti ito. Ito yung nakikita kong napakalinaw na dapat nating maunawaan sa Holy Communion. There are divisions among you. Problem. Sabi ni Paul. At malinaw po na ito yung itinutuwid ni Paul dito na uri ng kasalanan. Yun pong hindi nila tunay na pagkilala sa Holy Communion. Mga kapatid, tatanungin niyo ako. Ako na magtatanong kung hindi kayo nakapagtanong. Pastor, ano ba talaga ang tunay na kahulugan
na gusto mong i-drive. Napakaganda. Bigyan ko yung halimbawa. Look at this. Ito, Philippine flag. Paano nga? Tama ba ito? Tama. Baliktad pa. Baliktad. Yeah. Ganon. Yan. Philippine flag. As yung... Okay. This is not a flag. At kahit bumili ka pa ng maliit na flag ng banderetas doon sa ano, na may buong kulay, that is just the symbol of the Philippine flag. Kasi ang original at ang actual na flag ng Pilipinas, ng Republika ng Pilipinas, ay yung may tamang sukat. Lahat kayo mag-aalala sa akin. Palakihin mo to ng konti, medyo ganyan, hindi pa rin yan ang actual flag. Because may sinusunod ang Republika ng Pilipinas sa tunay na Philippine flag. Sa sukat, sa tamang pagkakalagay ng mga kulay, at maging ang pag-awit ng lupang hinirang ay napakahalaga na bumalik ka sa original na titik nito. Ang iba, minomodernize nila. Kaya marami nagkukomento pagdating po sa ano ba tinatawag natin? National historic ng Pilipinas, no? Kino-comment nila yon. Parang binababoy daw ang pagkanta ng lupang hinirang. Ito, drawing lang to, di ba? But this is a symbol of the flag. It is not the actual flag. Anong kahulugan yan, Pastor? Sa Holy Communion, balikan, ilagay mo sa New King James Version, 23 hanggang 26. That is exactly the original na sinasabi ng katuruan ng Bible. How? Hindi ka dapat mag-depart doon. Symbolic. Paliwanag ko sa inyo mabuti. I am now holding this. Ito rin ang ginamit ng Panginoon na katas ng ubas. Right? Nung ginamit niya. Walang makakapagsabi sa akin na naglaslas ang Panginoon ng kanyang pulso, nag-ipon ng kanyang sariling dugo sa baso at sinabi niya, "This is my blood of the new covenant. Drink it." Ito ang maling hindi nakuha ng mga tao during Jesus' time of teaching sa John. Lipat mo na sa John. Sa John chapter 6. Hindi nila naintindihan. Okay? Babalikan ko yung symbolic ng ng flag mamaya ha. Ngayon, punta tayo sa katuruan ng Panginoon. Let me read it for you sa maganda sa NIV. Okay? Sa tingin ko pareho lang yung naka-flash diyan. So I will be reading in my own Bible now para maunawaan nyo. At alam nyo po, during the time na hindi maunawaan ng mga nakikinig kay Kristo, kasi taong-tao siya eh. As you look at me, as you look your neighbor now, o yung katabi nyo dyan, kung nasaan kayo sa bahay nyo, taong-tao eh, flesh na flesh, si Jesus Christ. At nagtuturo siya ng ganito, na misunderstood siya rito. Simulan ko sa 48 ha. I am the bread of life. Sabi ni Jesus Christ. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh. Oh my! Which I will give for the life of the world. Then the Jews began to argue sharply among themselves, how can this man give us his flesh to eat? Para bagang sinasabi natin sa Pilipino, pambihira naman tong taong ito. Ang ganda nga ng katuruan niya, pero mukhang pakakainin tayo ng sarili niyang laman at dugo, at painumin tayo ng dugo. Ano po, gagawin tayong kadimalis ito? Siyempre, ang kaharap mo tao eh. Nagtuturo, nagsasalita eh. Hindi yata maganda na yung tinuturo nitong taong ito. Jesus said to them in verse 53,
Verily I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks in my blood and drinks my blood remains in me, and I in them. Tandaan niyo yung verse 56, kasi may binibigay na katotohanan doon. Ulitin ko po ang pagbasa, verse 56, whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever. He said this while teaching in the synagogue in Capernaum. Patuloy natin hanggang 66. Verse 16, on hearing it, many of his disciples said, This is a hard teaching. Who can accept it? Mabigat ng turo to, sino makakatanggap yan? Pakakainin mo kami ng laman mo, ano ka? Yan, parang ganon. Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, does this offend you? Then what if you see the Son of Man ascended to where he was before? Tandaan nyo uli, sa kanina verse 56, tandaan nyo uli ang verse 63. The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of spirit and life. Ayun! Hindi pa rin nila maintindihan to, nagpatuloy siya. Yet there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. He went on to say, nagpatuloy siya, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them. Verse 66, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Makita niyo po, no? 66 po yan. Madaling tandaan yung verse na yan. Mga taong tumatalikod sa ating Panginoon, sa John chapter 6, verse 66, it falls into triple six. Kaya ang daling tandaan. Those who turn their backs from the Lord Jesus Christ fall into 666. At kapag tinignan mo in the spiritual destiny, anyone who will not be saved or they have come to know the Jesus Christ but turn their backs from the Lord Jesus Christ, they will be eaten up by the 666, which is the Antichrist. Nakakalungkot, ano? Na nagpatuloy ang Panginoong Jesucristo. You do not want to live too, sabi niya. Do you? Jesus asked the 12. Kasi maliban doon sa dami nang sumusunod sa kanya eh. Nakikita niyo yung Jesus na pelikula, di ba? Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and know that you are the Holy One of God. Hallelujah. Praise God. Napakaganda. During those times, marami ang tumalikod sa ating Panginoon by not really getting the essence of His teaching. Ang lahat ng sinasabi ko sa Kanya, sabi niya sa verse 63, are all spirit and they are full of life. Nung namatay siya, bago siya namatay, kailan niya ginanap ang institution of the Lord's Supper? Before His death on the cross of Calvary. Kaya napakaganda po na makita po natin ang tunay na kahulugan. Balik tayo sa tinatawag ko kaninang symbol. This is just like a symbol. Pero dahil ba symbol, kukunin ko uli ang katas ng ubas. The real observance, listen to this, napakaganda nito. The real observance of the Lord's Supper in getting 100% that anyone should not fall into condemnation is this.
Jesus said, "This is my blood. Do this," drink of it, sabi niya. "Do this in remembrance of me." Bakit niya sinasabi yun? Papunta na po siya sa Calvary. Sa Calvary. He's going to die. And no longer with them physically. And soon, parang kagaya lang siya ni Fernando Po Jr., our one of the best actors, no? King in the Philippines. Kakaunti na sa susunod na henerasyon na nakakaalala kay Fernando Po. Ngayon pa nga lang, halos di na sa mabanggit eh. Bakit? Patay na siya. But the Lord Jesus Christ, to ensure that His disciples and those who believe in Him, through the mouth and preaching of the apostles, will continue to nourish the importance of His suffering and death on the cross of Calvary, instituted the Lord's Supper. Kanyang itinakda po ito sa kanyang mga tagasunod. Sabi niya, "This is my blood that will be poured out for many." The blood of the new covenant. Ang kinuha niya, hindi po yung dugo niya. Sabi ng Bible, kahit tingnan niyo po sa gospel, ng mga four gospels, ay katas ng ubas. At sinabi niya pa, "I will never drink this fruit of the vine again." Doon pa lang patunay yon na talagang hindi tunay na dugo. Fruit of the vine, until I'll drink it with you in my Father's kingdom. Wow! Mga kapatid, do this in remembrance of me. Sabi ni Paul, nung nagbigay siya ng warning, balik tayo doon sa New King James, sa warning. Sa first, sa 1 Corinthians. Okay. Ang warning ni Paul doon, examine yourself. Kasi sabi niya, yan, hindi sabi niya, you see, you are guilty of the blood, the body and the blood of the Lord, because you are taking the Lord's Supper in an unworthy manner. Unworthy because sa halip ng inyong pagtitipon ay to observe the Lord's Supper for better, but it's going to be for the worse. Bakit? Hindi kayo sabay-sabay. Ang iba busog, ang iba gutom. Pagkatapos maglo-Lord's Supper kayo, sabi niya, hindi nyo pa kinikilala na ang tunay na observance of the Lord's Supper, sabay kaming kumain at sabay din kaming uminom. Yan po ang kasalanan ng mga taong ito. Kaya sa halip na Lord's Supper, sabi niya, you are drinking the judgment on yourself. Why? Because of non-total observance of the Lord's Supper. Paano mo mabibigyan ng kapurihan ang Diyos, kaluwalhatian sa pagtanggap ng Lord's Supper, samantalang nagkakanya-kanya kayo ng kainan dyan? Hindi maganda, sabi niya. Hindi ko kayo pinupuri sa bagay na yan. Eto, drinking of this as the blood, remembering as the blood. This is going beyond. Tingnan niyo pong mabuti ha, katas ng ubas po ito. This is going beyond symbolism. Tandaan niyo po. Recognizing the blood of Jesus. Hindi ko po tinuturo, mali po yung katuruan ng transubstantiation ha. Ang sinasabi ng main religious Christian daw dito, religious Christian, kapag ito ay binasbasan at pinanalangin, it really transubstantiates. Anong ibig sabihin? Na yung katas ng ubas ay nagiging totoong dugo ng Panginoong Jesucristo daw. Katuruan po yan, dogma po ng isang simbahang malaki dito sa Pilipinas yan.
And I would like to tell you, wala namang masamang banggitin, this is how the Roman Catholic teaches us before. At hanggang ngayon, mabuti na lang ako po ay namulat sa katotohanan sa pagbabasa ng Bible that this, but somehow, this is not symbolism. Alam niyo po kung bakit? This is how you glorify God in a very worthy manner, remembering. Sabi niya, remember me. Whenever you drink this cup, wag lang yung tumatanggap. Alam po ba ninyo na I observe sa mga panahon ng Semana Santa? Pagkalayo-layo, kung saan, dahil sa dami na nag-observe niya, nakaganyan, ang dami. Hanggang sa kalsada. Pero alam niyo ba kung saan galing lang yan? Ang iba nga, mahangos pa eh. Hindi naman nakinig ng Word of God eh. Hindi naman nakinig eh. Mahangos pa para lang makatanggap ng ano eh. Nung pinamimigay na ostya. That's very unworthy, brothers and sisters. Manner of observing the Lord's Supper. It goes beyond symbolism. We honor the Lord's suffering and death on the cross of Calvary when you take part in the Holy Communion, remembering how He suffered so much for you, for your sins and my sins. And breaking of the bread that break His body crushed so much in the cross, on the cross of Calvary. Symbolism goes beyond symbolism. You honor in your heart and spirit that crossing of the body of Christ during the Lord's Communion. Balik tayo dito sa symbolism na to. Tingnan nyo mabuti. This is not the flag according to the standard. Just, I'm showing you the symbol. Okay? Kahit na makabili ka ng hindi na sa tamang sukat, that is not the flag na ano. Pero, that is the symbol of the flag. Wala siya sa tamang sukat. Pero tandaan niyo po to. Kahit maliit na flag that symbolizes the flag of the Republic of the Philippines, I believe that the DepEd will agree with me. When you burn it, kahit ganito lang sa kaliit, sindihan mo to, ipakita mo sa television, you are dishonoring the flag of the Republic of the Philippines. Trample it down. At ipakita mong tinatapak-tapakan mo that symbol of the flag of the Philippines. You are dishonoring the flag of the Republic of the Philippines. And you become an unworthy citizen of the Philippines. Kung susundin po natin ang batas na itinakda, lalo na po ng tinatawag nating konstitusyon. Dito po sa dalawang bagay na ito, anyone who do not observe, gaya na sinasabi ko sa inyo, carefully, dishonoring God. And therefore, you are not observing the Lord's Supper in a proper way. I like to partake this often. Kaya nasa sa inyo yan. Kung magpapatuloy kayo sa 1 year na pag-observe nyo, it's up to you. But the Word of God said, how do you often partake the Lord's Communion? Napakaganda pong makita ito. At ito lang ang hibla ng sakramento na binigay ng Diyos na nagkukonekta lagi sa ating pag-alaala at pagbibigay pugay at pagbibigay galang, pagbibigay ng tunay na kahulugan ng kanyang sakripisyo hanggang sa siya ay dumating upang tayo ay makasama niya sa walang hanggan. Ito ang pangako ng Panginoon. I said to you, beyond symbolism, why? In honor, you have to pay the right understanding to honor God, honor the Lord Jesus Christ in this.
And when I do this now, brothers and sisters, I am not only doing it symbolically, but I am following obedience, direct obedience, direct compliance to what the Lord Jesus Christ said. Do this in remembrance of me. Ibig sabihin, konektado ako. Hallelujah. At sa inyo dyan, na nasa panunood nitong streamlining natin, kung may hawak kayong ganito, sabihin nyo, konektado ako. Because I am now observing the Lord's Supper in its truest, faithful meaning according to the Holy Scriptures teaching by the Spirit of the Lord. Kaya nanyayahan ko po kayo, na bago ako magtapos sa subject na ito, I invite you to take part of your own Holy Communion sa inyong mga bahay. While you are taking this, sabihin nyo, I am taking my own healing. I am participating in the Holy Communion for the healing of my physical body. If you're something that there's need healing, and the Lord Jesus Christ's blood will come in and wash your blood for health. You feel weak and sick because according to the Bible, you do not observe the right observance of the Holy Communion. Now we come into the rightness of the meaning of observance, proper observance of the Holy Communion. I declare in Jesus' name, be healed when you take this Holy Communion. Allow me to read once again. Verse 23, the Lord, Paul is saying here, for I received from the Lord what I had passed on to you. The Lord Jesus, on the night that he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. King James Version said, as often as you drink it. Sabi niya gano'n, in remembrance of me. Mga kapatid, tanggapin po natin ang bread. This is how the body of Christ crushed on the cross of Calvary for our sin, for your sin and my sin. Tanggapin po natin ang may pagpapasalamat. Thank you, Lord Jesus. Ang hawak nyo ay nagpapahayag na nasa kamay nyo ngayon ang katas ng ubas representing the blood of Jesus. And now drink it with full honor, honoring God. Never again dishonor Him by not truly discerning the Lord's body and blood. Drink it for your health, for your strength, and for your life. In Jesus' name, tanggapin po natin. Let us pray. Heavenly Father, I am so grateful that I have this privilege of taking part of the Holy Communion. I declare, by the power of the blood that is now I have taken part, receive it by faith. All my parts in my body, lahat ng himaymay ng aking katawan has been renewed. And I claim it and I declare it and pray, let it refreshes my physical and spiritual body, spiritual life. Heavenly Father, once again, I declare life
abundant life for your people, for your church. I declare healing to those who are in need of healing. It will heal even the cancer. Those who have pain, those who have heart problems, those who have arthritis, those who have emotional problems will be healed. Those who have a spiritual problem, those who have struggling in their sin, hallelujah, by the blood of Jesus Christ, you are forgiven. Be healed when you come to Him. Right now, in Jesus' name, I declare the spirit of poverty. I declare that the spirit of sickness depart from all the people of God who consistently, Lord, following the proper way of celebrating and commemorating the death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. I declare, hallelujah, sa oras na ito, na mayroon ang gumagaling sa kanilang pangangatawan. May mga gumagaling, Panginoon, sa kanilang mga tuhod. May mga gumagaling sa kanilang likod na may mga pain, mga back pain. May mga gumagaling, Panginoon, sa kanilang mga dibdib. May gumagaling, Panginoon, maging mga sa mga COVID-19. May gumagaling, Panginoon, sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Hallelujah. Arresting these viruses right now. I declare in the name of Jesus Christ, may gumagaling, Panginoon, sa iba't ibang uri ng kanilang nararamdaman sa katawan. At wala ng ibang paraan, Panginoon. Higit sa lahat, sila ay gumagaling laban sa mga atake ng kaaway. That demonic oppression, Lord, has already been dispelled from them. Hallelujah. Because of the power of the blood of Jesus Christ in their lives. Right now, in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Glory to God. Maraming salamat po.